Napakarami pong inihabilin ang Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang mga anak. Sa Acts 1:8, sinabi po diyan, "You will be my witnesses in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria, and to the ends of the earth." Ang mga anak ng Diyos ay magiging mga saksi niya, hindi lang sa Jerusalem, kundi sa Judea, sa Samaria, at hanggang sa kasulok-sulukan ng daigdig. Sa Matthew 28, verse 19, ano pong habilin ng Panginoon bago siya umakyat sa langit? "Go, therefore, and make disciples of all nations." Humayo at gumawa ng mga disipulo sa lahat ng bansa. Sa Romans 16:2, sabi po ni Paul, "I ask you to receive Phoebe in the Lord and to give her any help that she may need from you." Isa pa po yan sa mga kautusan sa atin, maging matulungin, tanggapin ang mga panauhin, at tulungan ang mga kinakapos. Sa Acts 11:27-29, isa pong prophet of the Lord ang nangusap. During the time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. The disciples, each according to his ability, decided to provide help for the brothers living in Judea. Isa pong propeta ng Diyos ang nagsabing magkakaroon ng taggutom, at ang mga anak ng Diyos naman ay nagdesisyon na magtabi ng salapi at ipadala sa mga kapatiran sa ibang dako na nangangailangan. Sa 1 Corinthians 16 verse 2, si Pablo sabi niya, "On the first day of the week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income, saving it up, as when I come, no collections will have to be made." Sabi niya, para hindi na pag dumating ako, doon pa tayo magkakagulo sa pagkuha ng mga koleksyon, kailangan, every first day of the week, meaning Sunday, magtabi na kayo ng ayon sa inyong mga kinikita, at nang pag dumating ako, ipon na. Ito po'y gagamitin sa isang proyekto. At sabi ng Panginoon sa Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house." Napakarami pong mga bilin ito, at napakarami mga utos, at napakarami mga expectations ng Panginoon sa kanyang mga anak. All of the Christian duties and activities mentioned share a common denominator. They all required funding. Hindi po ba? "You will be my witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth." At paano kayo makararating sa ends of the earth kung wala kayong pamasahe? At sinabi that you will disciple all nations. How can you produce, train, and disciple people and all nations without funding? It requires a lot of funding to be training people, to be training teachers that will train trainers, and to reach the nations. Pag sinabing tulungan mo ang iyong kapatid na nangangailangan, ibigay ang kanyang mga pangangailangan, practice charity and hospitality, and share, kailangan na naman niya ng pondo. Dahil hindi naman natin maaaring ibigay ang wala sa ating kamay. You cannot give what you do not have. And when the Lord says, "Bring the offerings, bring the tithes," pag sinabi ni Lord na bring the tithes, ina-expect niya na meron kang 100% and He's asking for the 10, and that 90 will remain with you, at most. If the Lord requires action that entails spending, surely He expects several things from His people. Number one, that His people will have the resources. Kung ang Panginoon ay nag-uutos na magbigay ka, mag-tithe ka, tumulong ka, magpadala ng mga misyonero, gawin ito at ganon, inaasahan niya na tayo ay may mga tinatangkilik. Na meron tayong mga ari-arian na maaari nating ibigay. The Lord expects, therefore, His people to make money. The Lord expects His people to produce wealth. Why should we produce wealth? Why should we produce wealth? First of all, to survive. You produce wealth to survive. Para mabuhay. Kailangan naman natin yan para mabuhay. Pangalawa po, to enjoy life. Enjoy? Napaka-un-Christian yata. Ang sabi po ni Lord sa John 10:10, "I have come that you may have life and to have it to the full." To have it abundantly. Physically, materially, emotionally, spiritually, socially, a full life.
Another reason why we should produce wealth, so that we will be able to give and to share. Hindi naman tayo pwedeng magbigay kung wala namang lampas-lampas sa ating pangangailangan. Kaya kailangan mag-produce tayo ng lampas sa ating pangangailangan sapagkat inaasahan ni Lord na magbibigay tayo. At kung inaasahan niya na tayo magbibigay, inaasahan niya that we will be producing something to give away. There's another reason, Christian, why you should produce wealth: to evangelize and disciple the world. Money is needed to rule the world. Money is needed to be influential. In many cases, money is also needed to be respected. Na kapag nagsasalita ang tao na mayroong kakayanan at kayamanan, maraming nakikinig. We need to evangelize the world, but we need to be wealthy to do it. Because evangelism is a very expensive project. You send missionaries to the field and support them. You give them materials. You air radio programs for the people to hear the gospel, and you spend. You do TV programs, and you spend. You produce tracts and Bibles and reading materials, and you spend. Wala pong kilos ang evangelism na hindi kakambal ang paggasta. Kaya nakikita niyo ang mga Christian programs sa TV, 1:00 ng umaga, 12:00 ng gabi, dahil hindi nila mabayaran ang prime time because the children of God are poor and cannot afford prime time. Sino pong may sabi sa inyo na kapurihan na maging mahirap? Sino ang may sabi sa atin that it is glorified to be poor? The Lord doesn't want His people to be poor. The Lord wants His people to rule the world. And it takes a lot of resources to rule. There's another reason, Christian, why we should make wealth: to render the enemy poor. Queen Jezebel, the wife of King Ahab, supported 900 pagan priests. At kanya pong ipinapatay ang halos lahat ng mga tunay na mga propeta ng Panginoon nung panahon niya sa Israel. Kakaunti ang natira. You see, when the wealthy, when the powerful support any religious institution, it thrives. That's why Christians must make wealth, so that the church of the Lord will thrive. God's people must take wealth from the hands of unbelievers to finance God's work. Bakit po? Sino ba ang lumikha ng mundo? Ang Diyos. Sino ang lumikha ng mga ginto at mga tanso? At sinong lumikha ng lahat ng mga silver? Sinong lumikha ng mga puno? Sinong lumikha ng mga isda? Sinong lumikha ng mga perlas? Sinong lumikha ng mga brilyante, ng mga kayamanan, ng mga halaman? Ang Panginoong Diyos, sapagkat yan ay para sa kanyang mga anak. Subalit anong nangyari? Somewhere along the line, the people of God were spiritually misguided to think that it was good and godly to be poor. At pinayagan nila na ang kayamanan ng planetang ito ay mapasakamay ng mga hindi makadiyos, kung kaya naman sila ang nagahari sa mundong ito. Look at Christians all over the world. Tayo ba ay dominant religion? No. No. The church must take her rightful place, and that is to influence the world, to be the light of the world, to be the salt of the world. And for you to do this, you need a lot of resources. Now the church is a cowering minority. 2,000 taon na hinahabol-habol, pinapatay-patay, nagtatago, pagkat ang mga namumuno sa daigdig at ang may hawak ng kayamanan ng daigdig ay kalaban ng church. And for 2,000 years, we have been led to believe that it is good to be poor. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Open your Bibles and see for yourself if what I'm telling you is right. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. And so confirm His covenant, which He swore to your forefathers, as it is today. Yun daw pong sumpa, yung covenant, ay mapatutunayan kapag tayo ay nag-produce na ng wealth. Ganun pala't isinumpa ng Diyos sa ating mga ninuno kay Abraham,
na ang kanyang mga anak at ang lahi ng Diyos ay magiging mariwasa. At kapag tayo nagiging mariwasa ay napatutunayan natin, oo nga, totoo ang sumpaan ng Diyos at ng tao ng aking mga ninuno. Sabi niya, produce wealth and then confirm His covenant. So producing wealth and enjoying wealth becomes a confirmation of God's blessing to His people. Ang Panginoon daw nagbibigay sa atin ng kakayahan na magpayaman. Hindi lang mag-survive, to be rich, to produce wealth. Jeremiah 29:11. Once more, read with me. Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. And what is that plan, Christian? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Nakita po ninyo ang mga plano ng Diyos? Prosperity. To give us wealth. So that His people will not be the dust of the earth. So that His people will determine the agenda of politics, of economy, of society, even of entertainment, if there is such a thing in Christian life. So that the Christian will exert godly influence on all the facets of civilization. Pero kailan pa po naging ma-influensya ang mga dukha? Kailan pa nagkaroon ng boses ang mga maralita? The church must speak from the top of the mountain, from the rooftops, from positions of power and influence. And you cannot do that if you are wallowing in poverty. Ano po ang mga hadlang sa paglikha at paggawa ng kayamanan? Unang-una, katamaran. Laziness. Proverbs 12:24. Diligent hands will rule, but laziness ends in slave labor. Yun daw pong kamay na laging nagtatrabaho ay nakapangunguna. Siya ang umiiral, siya ang nakapaghahari. At ang mga tamad ay kinakauwian na nagiging mga alipin. At kapag tamad ka, magiging kang alipin. But diligent hands will rule. Kaiipon nila, kaiimbak, kaiipon. Tingnan nyo ngayon, sila mga nasa Forbes, mga nasa Dasma, nasa Magallanes. Yung mga kakantsaw-kantsaw, nasan? Nasa Magallanes Village. Wala sa Magallanes Village. Nasa Village. Sa Malibay. Diyan nakatira. Oh. Kakakantsaw. Ang mga Pilipino kasi walang inisip kundi magpaklas, magpasosyal. Ang init-init dito, pa-hip-hop, hip-hop, pasuot-suot ng mga kung ano-anong mga doble-dobleng damit kahit humuhula sa pawis. Puro kayabangan ang inaatupag. Hindi gumawa ng kayamanan, hindi magtrabaho, hindi magsikhay. Puro pagpapaklas. Pero yung mga taong hindi natatakot magtrabaho, hindi nahihiya magsikhay. Eventually, they rule. And for this, I admire the ethnic Chinese in this country, the Filipino Chinese, na ipakita nila kung ano maaaring maging bunga ng pagsisikap. Proverbs 10:4, lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Nakikita niyo po na ang Bible ay punong-puno ng mga ideas on making wealth. Ewan ko kung saan na-invento ng mga Kristiyano na dapat tayo ay poor. Exodus 20 verse 9. Nakita niyo pong ika-4 na utos? 6 days you shall labor. Nagkakagulo ang buong sansinukob tungkol sa second half of the command, yung and on the seventh he will rest. Nag-aaway-aaway ang Kristyanuhan kung kailan ang Sabat, kung kailan ang pahinga. Nakalimutan yung first half of the command, 6 days you shall labor. I tell you this, brothers and sisters, if you are not working 6 days a week, you are breaking God's law and you are a sinner. 6 days you shall labor. Have you forgotten that it is the fourth commandment? Na utos ng Diyos na tayo magtrabaho. Sino dito ang mga pasarap-sarap sa buhay patamad-tamad? Magsisi. Mahiya. Dahil yan ay paglabag sa utos ng Diyos. Yan po ang isa sa mga napakalaking hadlang, katamaran. Another obstacle to making wealth, sickness or illness. Kaya naman ang utos ng Panginoon ay paalagaan ang katawang ito. Dapat siyang maging malusog.
Para ano? Para magpa-cute? Para mag-produce ng wealth. Kaya sabi sa 1 Corinthians 3:17, if anyone destroys God's temple, meaning our body, God will destroy him. For God's temple is sacred and you are the temple. Kasi sikapin po natin na hindi lang magkaroon ng mahabang buhay. Dapat sa ating lifestyle, sa ating eating, sa ating lifestyle, hindi lang natin gustong tumanda, gusto rin natin hanggang tumanda tayo malusog. Matanda ka nga, nakaratay ka naman sa banig ng karamdaman, di mahirap naman maging matanda kung ganun. Pero kung tayo nag-aalaga ng ating katawan, maingat tayo sa ating kinakain, then you grow old and healthy. And up to your last day, you are probably producing well. Hindi tayo nagiging pabigat sa kapwa, nagiging tayong tulong sa kapwa. Yun pong may sakit na, hindi naman kayo inuusig. Kung nangyari na yan, tayo ay manalangin at tayo magtulong-tulungan. Pero yung mga nandyan pa sa kalusugan, bantayan ninyo ito. We must keep this body healthy so that we will keep on glorifying the Lord. With what? With the work of our hands. Another obstacle to producing wealth is ignorance. Lack of knowledge or skill. Wala talagang alam sa buhay, kaya walang magawa. That is why we should keep on learning. Learn a new trade. Learn a new craft. Para malaman kung paano maghahanap buhay. At kung may hanap buhay na, paano dadagdagan pa ang income na ito. Of course, another obstacle to making wealth is misguided spirituality. Yun ang kanina pa natin binabanggit, na Christians are to be poor. Sinong may sabi nun? Pag sinabing, gather for yourselves treasures in heaven, it doesn't mean that you don't make treasures here. But it means that you glorify the Lord with your treasure on earth. You invest it correctly. You finance the Lord's work. You give to the poor. This is gathering for yourself treasures in heaven. May counterpart on earth. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, sabi ng church, the Christians will reign. Maghahari. You are God's ambassadors. Di ba yung tawag sa Christians? Ambassadors? Tingnan niyo ang mga ambassador ng ating bansa. Bagamat ang ating bansa ay nasa economic difficulty. They always live in the best neighborhoods abroad. Nakita niyo mga ambassador ng ibang bansa na nandito sa atin, nakatira sa Dasmariñas Village, sa Forbes Park, because they always put their ambassadors in the highest form of lifestyle in the host country. Doon isinasabay para igalang ang bansa na kanyang kinakatawan. And if we are God's ambassadors, are we to be poor? If you represent heaven, at kapag kinakatawan natin ng Diyos na nagsasabing, siya ang may-ari ng lahat, na siya'y mayaman, na siya'y mabait, tapos ikaw ito gusgusin? Yun kaya ang ambassador? O mali lamang ang pagkakatingin natin na masyado namang na-emphasize ang spirituality to the point na sobra tuloy na glamorize ang poverty. Sabi nila, naku, ayoko maging mayaman, mahirap madaling magkasala pag mayaman. At hindi ba madaling magkasala kung wala kang makain? Kaya nga ang mga tao ay nagiging prostitute, nang aagaw, nagnanakaw, dahil walang makain. Sinong may sabi sa inyong madaling maging banal kung mahirap? Kung lang yan sour grapes ng mga hindi mayaman. Ayoko na maging mayaman, complicated. Hindi ba complicated yung wala kang maibayad sa Meralco? Hindi ba complicated yung tumitirik ang mata ng anak mo sa high fever, wala kang maibili ng gamot? Come on. Tigilan na ang pagpapanggap. Pag nagpatanong ka sa Christian, sino gustong yumaman? Naku, ayaw magtaas ng iba dahil baka unscriptural. Baka worldly. The Lord likes us to be wealthy. You shall reign. You are God's ambassadors. You are the children of the Most High. And how can the poor take such an office? How can the poor take such ministry? Meron pong napakalaking misapplication ng 1 Timothy 6:9-10. Nasabi, people who want to get rich fall into temptations and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all evils. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Totoo po. Subalit ano pag sinasabi ng 1 Timothy 6:9-10? Love for money. Yun ang masama.
Love for money that enslaves, na yung pera ay dinyos na. Pero hindi natin tatanggihan yan at gagawin natin yan, pero hindi natin siya ginagawang Diyos. Ginagawa natin siyang alila. Make money your slave and not your master. And it's good to have a lot of money. Ang isang napakalaking frustration ay yung gusto mo magbigay sa pangangailangan ng kapwa ay wala kang maibigay. Napakasarap magbigay. Eager for money, sabi ng verse, some have wandered from the faith. So why don't you be eager for money but don't wander from the faith? In other words, be rich, but do not be filthy rich. Be righteously rich. And you can be righteously rich. Meron pa pong isang verse sa Bible na pinagbabasihan ng mga mahilig maging mahirap. Yung sabi ng Panginoon dun sa mayamang lalaki, o sige, kung gusto mong maging disciple ko, ibenta mo lahat ng iyong kayamanan, at pag wala ka ng pera, ay pumunta ka sa akin and be my disciple. Alam niyo ba kung bakit yung ganun? Sapagkat ang lalaking ito ay alam ng Panginoon na ang kanyang dinidyos ay ang kanyang pera. Kaya sabi ni Lord, hindi ka pwede maglingkod sa akin kung iyan ang Diyos mo. Kaya tanggalin mo ang iyong Diyos-Diyosan, tsaka ka maglingkod sa akin. Yung iba naman, ang kanilang dinidyos, halimbawa, yung isang babaeng prostitute, ang kanyang prostitution. Kaya ipinatanggal yun ng Diyos. Kung ang dinidyos mo is stolen wealth, katulad ni Zacchaeus, ibinalik yun sa mga pinagnakawan. Kung anong dinidyos natin, ay yan ang dapat tanggalin para lumapit sa Panginoon. Subalit kung ikay mayaman at hindi mo naman dinidyos ang iyong pera, hindi naman hinihingi ng Diyos na tanggalin mo yan. Ang tinatanggal ng Panginoon ay yung kanya pong mga karibal sa ating pagsamba. But if money is not your God, and money is not your master, and you have a lot of it, so much the better. Bakit naman si Nicodemus na ubod ng yaman, hindi naman sinabihan ng Panginoon na, o siya, maghirap ka muna bago ka sumunod sa akin. Bakit po na-maintain ni Nicodemus ang kanyang wealth at siya naging alagad ng Panginoon? Sapagkat yung wealth niya hindi naman naging karibal ng Diyos sa kanyang pagtatangi. You know, the wealthy also have a very special ministry. The ministry of giving. Kaya huwag po natin sabihin, naku, maghadlang. Hadlang sa paglilingkod ang kayamanan, lalo naman kung malaking hadlang ang kahirapan. Let's take away all of this poverty mentality. Sobra-sobra tayong biktima ng poverty mentality and we have glamorized it. Marami po tayong mga misconception tungkol sa Beatitudes. Blessed are the poor in spirit. Hindi poor in money ang pinag-uusapan doon, poor in spirit. At what does it mean to be poor in spirit? Not to be sinful, but to say, spiritually speaking, I am poor. I cannot go to heaven on my own spirituality. Yun po ang sinasabi ng blessed are the poor in spirit. Ibig sabihin, I am not good enough. I cannot deserve heaven. Spiritually speaking, I am poor. So I will depend only on a Savior. Kaya ka nabe-bless. Marami po misconception tungkol dyan sa Beatitudes. Wrong interpretation. Yung iba, exaggerated otherworldliness. Wala nang inisip kundi langit. Hindi na inisip ang ngayon. Pag nasa langit na kayo, tsaka nyo na yun isipin. Habang nandito, isipin nyo ito. Bakit tayo ilalagay ng Diyos dito kung ipapaisip sa atin ay langit? We are to live to the fullest. We are to live abundantly. At ang sabi po, of course, ni Solomon, there is nothing better than for a man to enjoy the fruits of his work, the fruits of his labor. This also, I see, is from God. Nakita niya na pati ang pag-enjoy sa buhay ay regalo ng Diyos na hindi dapat tanggihan at hindi dapat ikasama ng loob o ika-guilty. And then, of course, as we have been saying, a great hindrance is poverty mentality. Yung bang ang poverty mentality is sinasabing, ganito na lang, pwede na. Poverty mentality yan. Kung pwedeng mas maganda, gandahan. Hindi pwedeng, yan na lang, ganyan na lang, simple na lang. Sino ba may sabing, simplehan na lang lahat? Settling too low, that's poverty mentality. Yung ganyan na lang yan, pwede na. Pwede na. Poverty mentality. As we have said, yung wala bang discount? Poverty mentality. Ayaw nang kumita ang kapwa. Pag Kristiyano, ang binibilhan nyo, huwag kayong hihingi ng discount. Para kumita siya at yumaman siya. Ngayon, kung ayaw nyo humiwalay sa pera nyo, huwag kayong bumili. Pero pag bumibili kayo, bayaran nyo ng buong buo.
Kung nagkusa na magbigay ng dagdag, salamat. Pero wala bang dagdag? Christian ka naman, di ba? Christian din ako. Sabay pa nga tayong binaptize. Discount naman. Ginagawa nating pang-racket yung ating pagiging Kristiyano. Nakakahiya. Allow others to be rich. May mga kapatid nagtitinda ng langgunisa, babaratin pa. Ano ba kayo? Pagkatapos pag non-Christian na hindi kilala, hindi naman tayo tumatawad, bayad ka ng bayad. Nakain mo na't lahat, kaya tagal-tagal nang natunaw yung tusino sa yung sikmura, hindi pa bayad. Pag manonood ka ng sine, hindi ka pa nakakapasok, bayad ka na. Where is our sense of justice? Poverty mentality. Remember, the world gives back to you what you give to the world. Of course, another definition of poverty mentality ay yung napakakuripot, napakakunat, ayaw magbigay sa pangangailangan ng iba, ayaw magbigay sa pangangailangan ng church dahil sinasabi, paano naman ako bukas? That's poverty mentality. Alam niyo po ang mga anak mayaman, gasta dito, ubos na yung pera, hindi sila nag-aalala dahil alam nila bukas, bibigyan sila uli ng pera ng tatay nila. Yun ang nakakalaya sa poverty mentality. Hindi ko sinabi maging mga bulagsak tayo. Pero sinasabi ko, kung may pangangailangan ng church, pangangailangan ng kapatiran, kahit huling pera mo yan, ibigay mo, knowing that God will replace it, then wala ka ng poverty mentality. Kasi yung pong poverty mentality, lagi niyang sinisikap itabi yung para bukas, natatakot siyang magutom bukas. At yan po ang pangamba ng mga kapwa ko mahirap siguro, yung magutom bukas. Pangambayan ng mga walang pera. Pangambayan ng mga hindi anak ng Diyos. Because the Lord provides. Nakalagay sa Bible, and my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Sasabihin mo, magtatayt pa ako, be practical, wala nang natira. Mahirap na nga kami, magtatayt pa ako. Kaya nga kayo siguro mahirap eh. Kapos na nga ako, magbibigay pa ako. Kaya kayo siguro laging kapos. Sa katinoan nyo ba sa buhay at sa kakunatan ay yumaman na kayo? Give. Give liberally. Take away all of this poverty mentality. Laging isinisikmura ang laging isinesecure, laging sarili ang isinesecure, as if God would not secure our needs. Pero hindi ko sasabing throw your money into the wind and be careless. But every material resource that you correctly spend for godliness will be replenished by the Lord. Papalitan niya. Kailangan lang maingat tayo na hindi tayo pabaya. Hindi tayo careless. It must be a godly giving. Godly spending. Many people cannot be supportive, they cannot give because they have poverty mentality. They're always saying, I am poor, I am poor, I am poor. Yung mayayaman na lang, sila na lang magbigay. Mayaman naman sila. That's poverty mentality. Kaya siguro hindi tayo makalaya sa hirap kung gano'n ang ating attitude. Change the way we think. How can we make wealth? Get rid of all the obstacles mentioned. And 2, begin with what you have. Mga kapatid, pansinin niyo po ang mga mirakulo, ang mga himala sa Bible. Sa 2 Kings chapter 4, nakita natin yung babaeng balo, namatay ang asawa. Ang 2 anak na lalaki mapupunta sa slavery because they could not pay their utang. Siyempre, troubled ng babae, nabiyuda ka na nga, yung 2 anak mo pa na magiging gabay mo sa pagtanda, magiging alipin pa, mapapalayo sa iyong feeling. So, nagpunta siya sa propeta, niya, prophet, napakalaki ng problema namin, bla 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 bla. Ano pong solution ng prophet? Sabi niya, oo nga, laki nga ng problema niyo, laki ng utang niyo. Ano ba ang meron kayo sa inyong bahay? Wala ho. Isipin mo. Wala talaga ho, mahirap nga kami. Isipin mo. Konti hong langis. Konting langis na nandun sa isang palayok na maliit, a jar of oil, that's all we have. And you know what the prophet said? Go home. Manghiram ka sa iyong mga kapitbahay ng maraming mga jars na walang laman, at pagkatapos isara mo ang inyong pinto, at isalin mo yung langis na yon doon sa walang laman na jar. Ginawa nila mag-iina, nang hiram sila ng napakaraming mga palayok. Sari-saring shape, sari-saring size. At pagkasara ng pinto, ano kayang gimmick ito? Isinalin nila ang oil na ito sa first jar. Napuno ang first jar. Meron pa ring laman yung original jar. Next,
Sinali nila. Napuno na naman. Next, hanggang napuno nila lahat yung lalagyan. At sabi ng nanay, next, wala na po. At nang wala ng jar na paglalagyan, anong nangyari? Tumigil po ang pagdaloy ng langis. Mahal po ang langis, kayamanan niya nung araw. The blessing of the Lord is not limited by His capacity to give. It is limited by our capacity to receive. Kaya kung yung babaeng yan ay napakarami nilang nakuhang mga banga, pagkarami-rami, siguro hanggang ngayon nagsasalin silang mag-iina. Tumigil dumaloy dahil wala nang lalagyan. Baka naman ganun po ang buhay natin, kaya hindi tayo nagiging rich. Kasi ang isinasahod lang natin na biyaya ay tansan. Sabi natin, tansan na lang, be simple. Tama ng minimum wage, be simple. Magdildil na lang tayo sa asin, be simple. Baka naman kaya hindi tayo rumiriwasa at hindi umuulad dahil tama na sa atin, ganun na lang. Ang kakayahan ng Diyos na magbigay ng biyaya ay walang hanggan. Ang nagiging limitasyon, ang ating kapasidad na sumalo ng mga biyayang ito. Begin with what you have. Marami pong mga tao, kung mahirap, they begin with what others have. Naku, si Tia Concha, marami ng savings siya, nasa Saudi ang asawa, tayo na doon sa kanya. Ang pinagnanasaan, yung pag-aari ng iba. The Bible, in multiplying wealth, always began with what people have. Nakita niyo po nung pinakain ng 5,000 lalaki, not to count the women and the children, umulan po ba ng pagkain? Hindi. They began with what the crowd had. 2 isda, 5 pirasong tinapay. Pinarami. They began with what they had. Nung naubos na ang alak na kasabay ng pagkain sa kasalan, alangan naman ang Diyos ay mag-miracle nang wala namang pag-uumpisahan. So sabi, itong mga tapayang nakataob, itihaya at punuin ng tubig. At nung ang mga tao may tubig na, tubig nila, naging sa pagsisikap nila, sila ang kumuha sa balon, ginawa ng Panginoon na alak yun. Ginawa ba ng Panginoon na siya na rin ang naglagay ng tubig? No! Because men can get water. What the Lord did was what they could not do. They could not turn it into wine. Marami mga tao sa katamaran, Lord, magmimiracle na lang kayo, lubos-lubosin nyo na, kayo na rin maglagay ng tubig. Paunlarin nyo po ang buhay ko, pagbukas ko po bukas ng cabinet, sana punong-puno na ng pera. Walang miracle na darating sa'yo, baka tamaan ka pa ng kidlat, kapatid, kapag kaganyan ang mentality. Begin with what you have. Work. And the Lord will multiply the products of your effort. Begin with what you have. Sa atin pong mga kapatid ngayon na nagsasabing mahirap lang kami, what do you have? Meron po akong kilalang isang pamilya, kutakot-takot, nahirap ang nangyari sa buhay, na parang wala nang pag-asa. So you begin with what you have. What do you have? Ang tatay pala magaling gumawa ng Chinese food. Natanggal nga sa trabaho cook sa isang Chinese restaurant. That's what you have. Marunong kayong gumawa ng Chinese food. Bakit hindi kayo magluto? Itinda nyo sa inyong mga kapitbahay. Ang dami-dami ngayong mga kapitbahay, ayaw na nilang sila pa ang magluto. Mas mahal pa yung mga ingredients, bibili na lang sila. Kung mag-o-opisina sila, ayaw na nilang gumising ng ang aga-aga para gumawa ng baon. Di ihanda mo na, gandahan mong package. Begin with what you have. What do you have? Make wealth. And be spirit-led. Ang Panginoon merong ideya para sa atin. Plans to prosper you. Kaya tatanong mo, Lord, ano po ba yung plano nyo for my prosperity? Ganito po ba? Ganito po, ganon, ganon. Be prayerful. And then begin to do something. Be diligent and hardworking and smart. Nakita niyo po, binasa natin kanina yung quality ng isang napakahusay na babae. Turn your Bibles to Proverbs 31. Binasa kanina. At kung may ideya kayo na ang mga Kristiyanong babae ay pirming nakalugmok at pirming nakatingala sa langit, think again. Proverbs 31, verses 10 and so on. Tingnan niyo po, tatalon-talon tayo. Sabi sa verse 10, a good wife who can find. She is far more precious than jewels. And then verse 13, she seeks wool and flax and works with willing hands. Naghahanap siya ng mga tela, hinahabi niya. Gumagawa siya ng paraan. Verse 14, she is like the ships of the merchant. She brings her food from afar. Marunong siya maghanap buhay. Marunong siyang gumawa ng salapi. Marunong siyang mag-uwi ng kabuhayan. Verse 16, she considers a field and buys it. With the fruit of her hands, she plants a vineyard.
Negosyante siya. Bilhin nga natin ang lupang ito, taniman natin ng ganito. Marami pong babae walang inisip kundi magbenta. Magbenta tayo. Sabi niya, a good woman considers a field and buys it, and she plants it to vineyard. 17, she girds her loins with strength, and she makes her arms strong. Ang mga babaeng anak ng Diyos ay hindi yung mga kimi, na hindi makabasag plato. She makes her arms strong, so she can work, so she can produce wealth. And verse 18, she perceives that merchandise is profitable. Mapagtutubuan ito. Mapagkakakitaan ito. Magawa nga ito. Diba? Sinasabi niya, mapagkakakwartahan ito. Magawa nga ito. She considers that a merchandise is profitable. At ang resulta, her lamp does not go out at night. Hindi siya nauubusan ng langis. Kasi siya ay rich. At ano pa po? Verse 19, she puts her hands to the distaff and her hands to hold the spindle. Marunong siyang manahi, marunong siyang maghabi, marunong siyang mag-knitting, mag-tatting, mag-crochet, marunong siyang gumawa, na nakatunga nga lang siya, gumagawa siya ng something na isi-sell niya yung ginagawa ng kanyang kamay. Hindi pagganda-ganda ng kuko, pa-cutex, kung ano-ano mga pinagagagawa. Hindi naman napagkakitaan, hindi tuloy makapaghalo ng bigas dahil baka mabura ang cutex. Verse 20, she opens her hands to the poor and reaches out her hands to the needy. Nakita niyo po? Bakit siya nagpapayaman? Para makatulong. Hindi lang para magpasasa. And verse 21, she is not afraid of snow for her household, for all her household are clothed in scarlet. Hindi siya natatakot sa mga taglamig sapagkat marami silang mga pangginaw. Alam niyo po yung figure of speech dyan, yung mga talinghaga. She makes herself coverings. At ano pong suot niya? Mukha ba siyang tiriringgay? Her clothing is fine linen and purple. Hoy, Kristiyano ka naman. Tama na yung mga katsa-katsa. Sinong may sabi noon? Kailangan mga Kristiyano magaganda, mga presentable, mga mababango para malapit ang grasya. Kasi kung nagtatrabaho ka sa isang office, mukha kang tiriringga, yung isa smart. Pag may mapapromote, yung smart na syempre. Ikaw inuuri mo tao Ay, mahirap lang yan. Tama na yung murang regalo. Di po ba? Mayaman yan. Kailangan mag-iisip-isip tayo ng magandang regalo. Kasi pag ang tingin sa'yo ng tao ay mataas, ang trato sa'yo mataas, umaasenso ka. Bakit naman tayo magpapatrato na parang dinudusta-dusta tayo para tayong dukha? Because we package ourselves na parang idinidisplay ang poverty. Ang puro-puro ko, tulungan niya naman ako. Ganun ba yon? I am smart, and I am self-sufficient, and I am diligent, and I am productive. So, get along with me. Be friends with me, and we will all both prosper. What image do you project? Marami pong mga Kristiyano, ang gusto nilang image yung lagi silang kinakahabagan. Hihikbi-hikbi, kawawa naman, uubo-ubo. Kaya binibigyan ng limos. Sa halip na bigyan ng magagandang trabaho, magagandang opportunity, ano ibinibigay sa atin? Limos. Gusto nyo ba yon? Pupunta kayo sa church, isuot nyo yung pinaka-best clothes ninyo. Hindi yung mukha-mukha tayo mga gumagapang sa hirap. Because we're going to worship the Lord and we should thank Him. Lord, this is the best you've given me. I'm wearing it to worship you. Kailan nyo isusuot ang magaganda nyong damit? Sa mga non-Christian activities? Poverty mentality. Ano ka ba? Pupunta ka ba sa ilog? Maglalaba ka? Hindi, mag-worship ako. Ba't ganyan lang itsura mo? Kulang na lang magdala ka ng batsa at palo-palo? Poverty mentality. Verse 23, her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. Ang kanyang husband, pinipitagan, kilala, dahil hindi tas-tas-tas-tas sa mga butones ng damit. Dahil hindi kupas-kupas ang suot. Dahil well-presented, dahil sa isang mahusay na babae, presentable sila. Ano nga ba ang nararamdaman nyo pag nakita kayo ng lalaki na bakit kaya tanggal-tanggal ang mga butones ng damit na ito? Anong klaseng asawa mayroon ito? Mga anak na nanlilimahid. May 2 Kastila, labas-masok sa bintana. Anong klaseng ina mayroon ito? And verse 24, she makes linen garments and sells them. She delivers girdles to the merchant. Ano pa nga pinagagagawa ng babae ito? Gumagawa pa ng mga linen garment, gumagawa pa ng mga sinturon, idinedeliver niya sa mga tindahan, at siya'y kumikita.
Verse 27, she looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Hindi siya chismosa, hindi siya walang magawa, papay-pay-pay-pay, nangungukot ng butong pakwa, nagbabasa ng comics. Baka kayo nagbabasa ng mga comics. Mahiya kayo. There is something better to do than manguyakoy sa ibabaw ng balde at maghintay ng paglubog ng araw. Verse 28, her children rise up and call her blessed. Ang blessed naman ni Mami. Nakaka-inspire. Nagtatrabaho, ang sipag-sipag, pero ang bango-bango, ang ganda-ganda ng damit. Her husband also, and he praises her. Anong mahusay na babae? 31, give her of the fruit of her hands, and let her works praise her in the gates. Yan ang babaeng Kristiyano. Alam niyo po kasi, 400 years, ang kumbento sa bayan na ito, binrainwash ang mga babae na walang gawin kundi tumihaya sa langit, maghintay ng biyaya at bumuntong hininga at maghintay ng himala ng mga santo. It's not what women should be. Women are to produce wealth. So, housewife lang ako, nasa bahay lang ako, gumawa ng something, mag-assemble ng electric fan, mag-repair ng payong, do something. Alam niyo po mga babae sa Japan, ang mga housewives, nasa bahay, dinadalan sila ng mga pabrika ng electric fan sa umaga ng mga electric fan. I-assemble nila, kukunin sa hapon, kumikita sila. Sa atin po, meron namang ganyan, yung dinadala ng mga panyo, binuburda-burdahan, tinatahi, kaya lang 50 centimos, isang dosena, kahit patayin mo ang sarili mo sa katatahi, hindi ka makakaahon sa hirap. You've got to do something. Gamitin niyo ang kukote ninyo. Bakit kayo nagtatrabaho para pakitain ng mga kapitalista? Ba't hindi naman kayo mga kapital? Do something. Hindi sapat na pahirapan ang sarili sa trabaho. Dapat tumutubo. Dapat kumikita. Hindi sapat na napagod ka, dapat yumaman ka sa iyong pinagpaguran. At ito ang mentality, mga kapatid, na dapat baguhin ng mga Pilipino. Hindi sapat to work hard. You should work smart. Tayo naman iligid na ligid ng mga taong inihahampas ang katawan sa trabaho, hindi na umaahon sa lusak at sa putik sa pagtatrabaho, mahirap pa rin. Anong kulang? Imahinasyon. Nagpapakapagod ka, tapos pinapakita mo yung kapitalista, ba't hindi ka gumawa ng paraan? Do something. Start with something small. And the Lord will bless it. Make wealth. Then what will you do with wealth? Enjoy it. Ecclesiastes 2:24, sabi ni Solomon, pinakamarunong na tao ito, huwag nyo nang kakataluhin, huwag nyo nang didebate. Siya nang may sabi nito, Solomon full of wisdom. There is nothing better for a man than that he should eat and drink and find enjoyment in his toil. This also I saw is from the hand of God. Ba't niya sinabi yun? Kasi even in his time, ang iniisip ng iba, oh, the Lord likes you to work and to suffer and to do this. Sabi niya, hindi. Yung pag-enjoy, galing din sa Diyos. Bigay din niya yan. Enjoy the fruits of your labor. And then, share it. Share. With whom do we share? Number 1, with the needy. Luke 3:11, John answered, the man with 2 tunics should share with him who has none. And the one who has food should do the same. Mga kapatid, magpayaman naman kayo para makapagbigay kayo sa mga maralita. Gumraduate na tayo sa pagiging mga maralita na tagatanggap. Magpayaman kayo. So you can give. Sino ba ditong walang kamag-anak na mahirap? Nung araw, nung nagtatrabaho ko sa ibang bansa, ang dami lagi nangangantsaw, uy, binata ka naman, siguro ang dami-dami man ang ipon. Sabi ko, makakaipon ka lang kung, number 1, lahat ng kamag-anak mo mas mayaman sa'yo. Therefore, hindi sila nangangailangan. Or number 2, may tengang kawali ka sa lahat ng pangangailangan ng kapwa, kaya ka maraming ipon. Alam niyo po bang krimen na magkaroon ng maraming ipon kung meron kayong mga kamag-anak na mahirap? Ibig sabihin, nagdingi-dingihan, nagbulag-bulagan tayo sa kanilang mga pangangailangan, kaya tayo maraming savings. Natutuwa kaya ang Diyos sa savings na yon? Ewan ko lang, itanong niyo sa Kanya. Make wealth so you can give to the needy. Kanino pa tayo nagbibigay daw? Tingnan niyo sa Galatians 6:6. Baka sabihin niyo, inimbento ko. Galatians 6:6. Mga taga-Galatia, 6:6. Galatians 6:6. Are we all there? Anyone who receives instructions in the Word must share all good things with the instructor. O, di ba?
It's a very nice verse. Tinatanong ko sa inyo, yung ba mga Sunday school teacher nyo na share nyo ng blessing? Yung ba mga deacons ninyo, yung leader nyo, yung pastor nyo? Whether or not that's me. The point is this. Galatians 6:6 says, anyone who receives instruction in the word must share all good things with his instructor. Bakit? Because you are busy producing wealth. Yung mga instructor, they are not producing wealth because they are working full-time to give you spiritual food. Pagka napag-iwanan niya ng napag-iwanan, baka mag-isip-isip, baka they will also produce wealth and abandon you. At kawawa naman kayo. Wala naman mag-feed. Halimbawa kayo ay kumita, bigla kayo nakatipak. Ay, naku, yung nag-share sa akin si Brother Rolly at Chico, kaya ako nasip, sinyeran ako, mabigyan naman siya nito. Meron ba kayong ganung mentality? Dapat ganun. Marami po mga teachers, hindi ito tinuturo dahil nakakahiya naman yata, baka naman sabihin. Diyos naman ang may sabi, di ba? Di ituro. Totoo yan. Pag ang ating mga instructors in the Word of God are happy and they are fully supported, mas inspired sila mag-aral, mas inspired sila magturo, mas inspired sila to pray for you. Kapag pinabayaan natin ating mga missionary, ang ating mga teachers, ang ating mga workers, they begin to sell insurance, and they begin to sell kaldero, and they begin to forget you. So what do you get sa mga messages, mga recycled messages? What do you get sa mga Bible study? So Bible study. If you expect excellence, you must be excellent supporters. Anyone who receives instruction in the Word must share all good things with his instructor. Alam niyo po, ang sineshare lang ng mga church people sa kanilang instructors, all the bad things. Asahan mo, pag dumating sa'yo yan, may problema po ako. Maghihiwalay na kami mag-asawa. Ano gagawin ko? Hindi ko mabayaran ng matrikula ng aking mga anak. Bihira-bihira yung darating sa'yong may dalang good news. Ito po ang pinya. Bihira. At ito, hindi ko sinasabi sa inyo for me. So many people are nice to me. I am so amply blessed with so many things. I want you to be thoughtful to your all leaders and instructors. At hindi lang sa pastor. Minsan nagre-regalo kayo sa pastor. Paano na yung mga staff? Paano na yung mga missionaries? Nakakalimutan na. Ang naaalala lang lagi yung pastor. You know, so many people give me things. Lalo yung mga umuwi galing Saudi Arabia. Takot-takot, may mga pasalubong. What do we do? So, Allen, ilan ang tao sa staff? Hatiin yan. Hatiin. Sige, hatiin. Dahil hindi naman binibigyan yung iba. Ako lang ba tao dito? Can I do what I do without the staff? I cannot. You have to think of them. Think of those that are not being remembered. Be fair. Sunday school teachers ninyo, home BS teachers ninyo, be kind to them. Support them. Encourage them. Hindi ito yung lalapit tayo, may dalang problema. I encourage you to come to me when you have problems. Pero hindi lang yon. Pag good news naman, magbalita, kahit na walang dalang putong pakwan, pumunta naman kayo. May balita, magandang balita. Hindi na puro bad news na lang ang nakakarating sa inyong mga leader. Share all good things. And why else do you make well? To invest in eternity. To tithe, to make offerings, to support Christian workers, to send workers to seminaries, to schools. Matthew 6:20, store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. In other words, brother and sister, church, listen. Produce well, so you can buy out the enemy. The best minds of this country, are they serving the Lord? Hindi. They are serving siguro the Zobels, the Ayalas, the Madrigals, the Lopezes, the Banzons, the Rodriguezes, at saka si mga Ishkishiwara, si mga Hapon-Hapon, sila German-German. The best minds of this country are not in the church. Konti lang ang nasa church. Dahil mas malaki kasi ang offer ni Kishiwara. Kaya nasa kanya si best mind. So what do you get in the church? Yung mga tira-tirahan, yung mga hindi na matanggap sa iba, yan ngayon ang nagtatrabaho sa church. I'm not talking about our church. Okay? Because we have so many excellent workers in our church. But what I'm saying is this. Buy out the enemy. Make the ministry attractive. Tanggalin yung poverty mentality na ang pastor dapat ay gumagapang sa lusak at sa hirap dahil the pastoral ministry does not become attractive to young men. Meron ako nakausap, anak, paglaki mo ba gusto maging pastor? Ayoko po kasi lagi pong pagod ang tatay ko eh. Anak yun ng pastor. Lagi po kaming kulang
Dahil, sabi niya, pastor naman yan let him carry his cross and follow the Lord. That's poverty mentality. Merong cross to carry, but not the cross of poverty. Yung cross na marami kang responsibilidad. Yung mga cross na gusto mong matulog may biglang kailangan puntahan dahil napoposes ay pinupuntahan mo. Yun yung mga cross na yun, hindi yung cross na wala ka makain. Christian worker naman yan, missionary na yan, di dapat simple. Sino may sabi nun? Na yung missionary dapat ay walang electric fan, tama na ang pamaypay na cardboard. Poverty mentality. You must make the ministry attractive also. Sabihin, ko, baka naman maging materialistic yung mga iba, yun na lang isipin nila. But it's also, whether you like it or not, we have to contend with our material needs. Yung iba hypocrite lang, ayaw lang admitin. Gaano karaming tao ang gustong mag full-time work at mahuhusay, capable, kaya lang, sinasabi nila, ay baka naman, hindi na ako magkaroon ng house and lot, pagka naman ako'y nagpastor pa or something. Kaya tuloy, we get what we deserve. Quality is expensive. And the enemy is getting all the quality people. The Christian church must make wealth so that it can buy out the enemy. Christians are to be rich, righteously rich. Kaya kung sasabihin nyo, sa standard ko ngayon, hindi ako rich. Do something. And I tell you this, begin with what you have. Maaari yan ay kakayahan, maaari yan ay kapital, maaari yan ay isang talento. Begin with what you have. Make money. Make wealth. Enjoy wealth. Share wealth. Invest in eternity. Buy out the enemy with wealth. Are you making wealth? Are you fruitful? Remember the parable of the talents. Bigyan ng Panginoon, ito, ikaw, bigyan 10, ito 8, ito 6, ito 1. At tinignan ng Diyos, ano nangyari? Tumubo ba? Kumita ba ang mga binigay ko sa inyo? At nagalit siya doon sa hindi kumita. Tinanggal pa niya, ibinigay niya doon sa kumita. Sabi niya, to him who has more, more will be given. To him who doesn't have, whatever else he has will be taken from him. Kasi hindi siya marunong magpalago ng kabuhayan. Get rid of poverty mentality. Rule the world. Alam niyo kung bakit sabi ng iba? Kita ninyo, kapag ka ang may-ari ng pabrika ang naging Kristiyano, sabi niya, ting Sabado, 3:00, Bible study kayo. Nandun lahat ng tao. Kasi meron siyang boses. Kapag kayong manggagawa sa pabrika ang naging Kristiyano, at nagpa-Bible study ka na oras ng trabaho or whatever, o may overtime, hindi maka-attend kasi may amo. You see the influence of people that have wealth? Gamitin natin yon. Kung tayo may ganong influensya, hindi naman natin gagamitin sa masama. Bakit hindi gawin? Make wealth. Let's pray. Panginoon naming Diyos, kumilos po kayo sa aming isip, sa aming puso, sa aming kalagitnaan. Hindi po kayo, Panginoon, nalulugod na may mga anak kayong naghihirap. Hindi kayo natutuwa na may mga anak kayong kinakapos. Turuan niyo po kami, Lord, to make wealth. Nang sa gayon, ang daigdig na ito na nilikha niyong napakayaman ay mapasakamay ng inyong mga anak at maagaw sa kamay ng kaaway. Help us, O Lord, to patronize Christians in businesses. Help us, O Lord, to help one another set up businesses to make wealth so that we can help ourselves and also non-Christians later on. And so that your church, O Lord, will have influence spiritually and materially in this planet. Teach us, O Lord, na pagyamanin namin ang kayamanan na iniwan mo para sa iyong mga anak. Maagaw namin ito mula sa kamay ng mga hindi naniniwala sa iyo. Mula sa kamay ng mga taong ginagamit ang iyong kayamanan upang labanan kayo, Panginoon, sa mga mission fields. Turuan niyo po kami, Lord, to take our rightful place under the sun. Father, we praise and thank you in Jesus' mighty name.